Paano nga ba mag-apply ng pension loan dito sa SSS gamit ang cellphone or computer mo? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Pwedeng gamit ang cellphone or computer mo, mag-login lang sa SSS para magkaroon ng loan or pension loan dito. So gamit ang cellphone ko, isearch ko lang ang SSS online. Pwede rin naman sa computer ninyo or tablet ninyo or laptop. At makikita ninyo yung website na www.sss.gov.ph. At kung mapapansin nyo, pareho lang yung itsura niya. Pero para makapag-login, i-click na lang natin tong create a My SSS account or login. Tap natin yan sa phone and then tap natin tong login. Kung mapapansin nyo, pareho na yung itsura mula dito, mag-login lang tayo gamit yung user ID and password. Pwedeng mag-login gamit yung SMS or yung itetext sa inyo ng SSS. I-click lang tong get PIN. Pero kung meron na kayong time-based password, pwede rin naman. So kahit alin man dito, pwedeng makapag-proceed. At katulad ng soft computer kanina, may option tayo ng one-time PIN through SMS or time-based password. Ilalagay din dito yung code. Click ko yung login. At sa pinakataas, ang hahanapin natin ay yung loans na option. Pero sa phone kasi, ang makikita ninyo ay yung 3 lines. Tap yan. At kung mapapansin nyo, andito na yung dashboard, member information, services, at yung loans. Ito yung pinakakailangan natin. Tap natin yan at piliin itong pension loan. At kung mapapansin nyo, parehong-pareho yung itsura dito. Ganito nga pala yung makikita ninyo kung sakaling successful na pala yung loan ninyo. Ang sabi kasi dito, hindi ka na pwedeng mag-apply kasi nga, meron ka ng existing pension loan na na-file ng ganitong date. Pwede lang mag-renew on this date. So let's proceed. Ipakita ko sa inyo kung paano nga ba mag-apply ng loan sa SSS. Bali kapag kinlik nyo tong loans and then pension loan, ang makikita nyo dapat ay ito. Sa cellphone, ganito rin, pero baka mas maliit lang yung view. So proceed tayo gamit yung computer ko, but expect kahit anong device pa ang gamit ninyo, pareho lang yung magiging laman niya at kung ano ba yung proseso sa pag-apply. Yung pension amount, makikita nyo rito. Ibig sabihin, ito yung nakukuha nyo kada buwan na pensyon sa SSS. At depende na rin sa pension amount ninyo, times 3, times 6, or times 9, kung magkano yung pinakamayiging loanable amount. Kung mapapansin nyo, ito kasi yung loan term, 6 months, 12 months, 24 months. Nasa 24 months, yung pinakamalaking multiplier. And obviously, yung pinakamalaking amount na pwedeng ma-loan dito. May breakdown na rin dito kung magkano yung magiging premium at yung service fee at yung pinakakabauan na makukuha talaga natin. Ibig sabihin, sa itatransfer na pera dun sa bank account natin, ito talaga yung pwede nating ma-withdraw. At sa pinakataas nga pala merong bank, piliin dito yung bank account na pagtatransferan ng perang niloan natin mula sa SSS. Dito, pinakamayorimi talaga yung pera. So, piliin ko lang yung bank at yung term na din, which is yung pinakamalaking amount na pwede ko ma-loan at i-click itong next. Ito yung sa disclosure statement. Nasa step 2 na tayo. Madali lang yung the rest ng step kasi kailangan mo na lang reviewin yung information na pinili mo during application, which is step 1. Para mas malaki yung view, mas maganda na i-download na lang natin to. Pwede nyo rin namang ipa-print pero sa akin download na lang. And ito na siya. Andito na yung babayaran kada buwan. Ibig sabihin, dun sa nakukuha nyong pension kada buwan, halimbawa 2,200, ito yung ibabawas nila para nga naman pambayad doon sa pension loan. Andito rin yung interest rate, depende sa time na pinapanood nyo to, possible magbago to. Pwedeng mas bumaba o pwedeng mas tumaas pa. Andito rin yung mga services fee, katulad ng nakita natin kanina. Dalawang page ito, yung pangalawang page, yung data privacy consent. Yung page 1 talaga, yung pinaka-importante kasi andito yung breakdown ng magkano ba ibabawas sa pension natin kada buwan at hanggang kailan tayo kakaltasan, which is matatapos siya after 24 months. Balik tayo dito. Nasa disclosure, i-check itong I have read and properly analyzed yung disclosure na to. I-click natin yung next. Step 3 na. So, review na lang yung information, which is ito din yung nakita natin kanina. Kapag okay na, scroll down lang. I-check itong I have read and agree sa statement above and then i-click itong submit. Ito dapat yung makita ninyo. You have successfully submitted your pension loan na ganitong date. Ang tanong, gaano pa katagal bago ito makuha? Sa experience ko, nung nag-apply ako ng loan at dahil sa Metro Bank yung disbursement account ko, chinek ko rin to online. Hindi na ako kailangan lumabas, hindi ko na kailangan mag-check ng balance gamit yung ATM. At dito, nakuha ko na yung pera noong April 3. Ibig sabihin, tumakbo ng 3 banking days bago talaga na process. Ibig sabihin, in-approve ng SSS, tin-transfer ng SSS yung pera sa bank account, at pinakita na nga dito sa bank account ko yung pinaka-pera na siyang pwede ko na rin ma-withdraw anytime.
At idagdag ko na rin nga pala na maganda rin na i-check ninyo yung pension loan ulit ninyo. Katulad nito, punta ako sa loans, pension loan. Hindi dahil magulong ulit tayo, dahil i-check ko lang kung yung binabawas ba sa akin na amortization kada buwan ay napupunta talaga pang bayad doon sa loan ko. Dito, ang titingnan talaga natin is yung credited payments. Sa ngayon, wala pa siyang data kasi nga hindi pa naman talaga nakakapagbayad. Pero, after few months, i-double check nyo kung meron na nag-appear dito at kung nababayaran ba ng maayos yung niloan natin sa SSS. Para nga naman, just in case, kailanganin ulit natin, pwede tayo makapag-pension loan ulit. And that's it. So, napakadaling mag-apply ng pension loan dito sa SSS. Gamit ang cellphone or computer mo, pwede nang gawin. Hihintay mo na lang siya na matransfer doon sa disbursement account mo at pwede na rin i-withdraw anytime. At after nun, pwede mo nang ma-withdraw para magamit mo na rin. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!